Nasa historical place po kayo. Ayan, ito na. One of the 5 major battles won by the Filipinos against the American forces. 5 lang po ito. 5 in the Philippines, isa ay Balangiga, isa ay San Mateo ni General Geronimo. Isa po dito, isa po sa Buwak, Battle of Paye. Dalawa sa Marinduque actually yung nanalo. So isa Torrijos po yung Battle of Pulang Lupa na pinagdiriwang natin every 13th day of September. Kaya po ang major celebration namin ay sa next week pa. Germs, good morning! Day 2 ng trip natin dito sa Marinduque. Eto, at maglulup kami. Bale, habang naglulup tayo, konting review, tapos end na natin yung vlog natin. Kasi baka hindi naabutin ng memory card ng GoPro ko yung pauwi pa. Kasi na-cover na rin naman natin yung travel time natin, tapos yung Roro, tapos yung ride natin dito sa Marinduque. Okay na. O maya maya umpisahan natin yung day 2 natin dito sa Marinduque. Bali ngayon kakalabas lang namin ng resort. Sa ibang way kami dumaan. Kung mapapansin nyo, mayroon na dito mga residential sa area na to. Doon sa pinasukan namin kanina, halos ano lang, halos mga bilya tsaka mga resort. So ngayon, ito, pwede tayo mag-picture dito mamaya. Ito yung lugar na pinuntahan namin, Puktoy. Ayan, nakakita nyo, I love Puktoy. Ito yung isang part ng mga beach resort dito sa Marinduque. Marami pa dito, marami pang mga resort dito kasi ano naman to buong island naman tong Marinduque. So bali paikot, marami tayong makikitang beach resort dito. Pero this time ito yung pinuntahan natin, yung Puktoy Beach Resort. From port, anong port nga yun? Nakalimutan ko yung port. Ha? Hindi, yung port dito sa Marinduque. Mula dito sa port ng Marinduque papuntang Puktoy, mga nasa 1/4. Ay, may Moriones Nasa 1/4 yung biyahe nung parang yung paikot ng buong island. Nasa 1/4 na yung inikot namin. So parang naka 1/4 loop na rin kami papuntang Puktoy mula dun sa port ng Marinduque. Pero ngayong araw bali iikutin namin yung buong Marinduque, tapos balik kami dun sa parang port, tapos balik na kami ng Puktoy. Hindi namin alam kung gaano ka tagal yung travel namin dito. Pero umalis kami siguro mga 10:40. Ayan, 10:40 kami umalis dun sa resort. Ngayon nandito na kami sa biyahe. Orasan na lang natin kung hanggang anong oras tayo makakabalik ulit dun sa resort natin. Pero ito hindi naman to mabilisang loop, kasi meron din tayong mga dadaan ng mga parang mga tourist dito, mga tourist destination dito. Hindi naman tayo nagmamadali. Ano lang to, parang chill ride lang to. Yung oras hindi na natin masyado titingnan kasi hindi naman tayo uuwi ngayong araw, bukas pa tayo uuwi. So, take your time lang. Ang pinaka itinerary talaga namin ngayong araw ay loop. Ngayon babaybayin ko lang to para makita niya sa video mga kasama natin. Si Kuya Romel, si Jasper Rica, yung tropa nung kapatid ni Melvin. Mas bata pala to kay Melvin Ito naka FC ba SA? Ayan, naka Yamaha. Tapos yung isa, yung kapatid ni Melvin, naka Royal Enfield. Habulin lang natin. Medyo tarik yung daan dito, kaya kailangan natin ng buwelo-buwelo konti. Gusto ko sana ipakita yung kasi di ako makahabol, tarik yung daan Ang ganda. Ang ganda ng dito, ang ganda ng tanawin dito sa Marinduque. Ayun Yung kasunod si Boss Joel. Tapos yung isa, nakakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni
Niche. Cherry Pearl. Ahon. Di talaga tayo makaka-overtake dito. Buti pa yung mga naka-manual. Easy lang. De cambio. Oh. Meron pa tayong day 3. Pero yung day 3 hindi na natin mako-cover yun kasi ano na tayo, out of memory na tayo sa GoPro natin. Alam niyo naman yung vlog natin pang maiksian lang sana. Kaya lang ito, inaabot tayo ng 3 araw dito. So hindi na natin kaya i-cover yun. Bali kanina umaga pala, pagkagising namin, ay nag-almusal lang kami ng konti. Tapos swimming. Yung dagat dito medyo mababaw. Di namin alam kung anong oras nag-high tide. Siguro gabi. Tulog na tayo nun. Di natin maabutan yung high tide nun. Ahon talaga. Tirik, wala pa tayo masyadong makitang view dito sa kabilang gilid natin. Kasi halos gubat yung dinadaanan natin. Sana walang bumigay ng motor. Sana walang bumigay ng motor. Tirik pa rin. Humikab ka lang. Ang takbuhan natin 40-40 lang oh. Hindi tayo makaabante ng maganda-ganda. Ayan na. Ay kita na natin yung kabundukan dito sa Marinduque. Woohoo! Sarap. Ayan oh. Ayaw ko lang masyado tumitig kasi baka madisgrasya tayo. Pero baka yun oh, baka may makita tayong view deck mamaya. Ayan o, ganda o, tingnan mo Lab, ganda ng ganda ng tanawin. Ayan o, Cape Tanawin. Ito pala yung Cape Tanawin. Teka lang, kaba ka na? Eto, ayan o. So, ito yung Cape Tanawin. Ito yung pupunta. Hindi pa pala. Ang ganda. Ayan oh. Ito ang Cape Tanawin. Pakyat pa yung Cape Tanawin. Ewan natin kung kakayanin natin yan. Kakayanin kaya natin? Kaya yan? Ha? Kaya yan dyan? Kaya na, paiwan mo. Testing mo kuya kasi ikaw 160 kaya kami. Mababangan nila lang na kami. Mabigat yung karga ko eh. So, ayan, dito sa area na to nakikita natin yung ibang part nung island. Ayan oh. Ingat tayo dito mamaya sa preno natin kasi dyan na pala yung may-ari oh. Ingat tayo sa pababa mamaya. Kasi baka mangyari na naman sa atin yung nawalan tayo ng preno. Oh, hindi, balik muna tayo dun. Parada lang muna tayo. Park muna tayo. Kasama natin dito yung yung parang may-ari dun sa beach resort na tinuluyan natin. Iwan mo na yung helmet mo. Anong lugar ba to? Anong lugar to? Anong pangalan nito kuya? Pulang Lupa Battle Site. Pulang Lupa Battle Site. Dito Oh. po naglabanan ang mga Amerikano at Pilipino. Okay. Mga Pilipino at mga Amerikano.
So ayan, sabi ni Kuya, andito daw tayo sa Pulang Lupa battle site, kung saan naglaban yung Pilipino at Amerikano nung panahong gera pa. Pamumuno ni Colonel Maximo Abad. Si Colonel Maximo Abad yung ano yun sir, Pilipino? Ayan. So si Colonel Maximo Abad, siya yung namuno dito sa mga Pilipino na nakipaglaban sa Amerika. Ayan, may natutunan tayong maliit na history dito sa Pulang Lupa battle site dito sa Marinduque. Kinikilabutan ako. So may history tayo dito. Sir, nanalo ba Pilipino dito? Ay, si Colonel Abad yung namuno sa mga Pilipinong sundalo. Naka-vlog ka. May kasama tayong children. May konting history tayo na matututunan dito sa biyahe natin sa Marinduque. Tatlo lang yung namatay na sundalo dito. Si Colonel Abad, sabi ni sir, si Colonel Abad daw yung namuno dito. Nanalo yung mga Pilipino dito sa lugar na to. Nasa historical place po kayo. Ayan, ito na. One of the 5 major battles won by the Filipinos against the American forces. 5 lang po ito. 5 in the Philippines, isa ay Balangiga, isa ay San Mateo ni General Geronimo. Isa po dito, isa po sa Buwak, Battle of Paye. Dalawa sa Marinduque actually yung nanalo. So isa Torrijos po yung Battle of Pulang Lupa na pinagdiriwang natin every 13th day of September. Kaya po ang major celebration namin ay sa next week pa. Di ba dito tayo? Kaya, ang leader po ng aming mga guerrilla dito ay si Colonel Maximo Abad. Taga rin po siya sa Cavite. Taga Cavite po siya. Tapos lahat Kinikilabutan ako. mga Amerikano, kahit sila yung maraming kagamitan dahil dun sa mga revolusyonaryo na dito. Ito po mismo yung site na pinaglabanan. So mga bolo, kawayan lang ang kanilang Gamit. mga bato at saka yung pong Amerikano actually, yung pong nakatat sa kanilang mga skit ay yung mga dahon na yan na nangangati sila. Oo. Yung lipa pa tawag. Makati talaga yan. Kung yung pa sa Lamagi Island. Sabi ko na nga ba Sabi ko ang ganda At tapos yung pong iba naman ay yung pong malapit na po sa yan po Maniwaya, Santa Cruz. Ayan ang sinasabi Maniwaya. Maganda daw Yung mga yan. island po yung tatlo yon, Polo, Mungpong, at saka Maniwaya. Maniwaya, Andiyan po ang Palad Island. So dito po siya kitang-kita. Hindi pinakamagandang location. Opo. Buti na lang nakasama natin si Kuya. Kaya nga po kasi dumaan ko talaga para may pakita sa historical po namin. Ayun, okay na, tapos na tayo dito sa Pulang Lupa. Bali, akit ulit tayo. Tapos baka mayroon pa tayong puntahan na isa pang parang historical site dito sa Marinduque. Bali, akit na lang ulit tayo ng hagdan. Hey! So nakakatawa, hindi namin ini-expect na mayroon pala tayo ditong historical place. Kasi wala hindi naman tayo masyadong maalam sa history ng Pilipinas. Pero dapat talaga magkaroon din ng kaalaman yung mga tao about sa history ng Pilipinas. Ako kasi bukod sa hindi ko hilig ang history, wala talaga akong alam, wala akong idea dito sa pinuntahan namin ngayon. Pero thankful ako kahit papaano. May natutunan tayo dito sa lugar na to. Dito po na tayo dito sa kabilang banda. Ito. Nakakahingal din. Dito kasi sa part na to, itong area na to, kitang-kita natin dito yung mga small island. Kanina. Ngayon kasi may nagbabadyang ulan dito. Hiningal ako. May nagbabadyang ulan dito. Ayun, kung nakikita nyo yung may itim na ulap, ayan yun. Pero kanina kasi kitang-kita natin yung maliliit na island doon. Ayun, mga historical site din daw yun, sabi nung kasama namin kuya. Ay.
Ayun, shoutout nga pala kay kuya. Nakakahingal. Wala tayong exercise. Puro na lang tayong motor. Mamaya isa-summarize na lang natin yung biyahe natin dito sa Marinduque, para yung mga makakapanood meron silang idea kung ano yung mga pointers na dapat nilang tandaan kapag pupunta sila dito sa Marinduque. Pagod, nahingal na ako. Nahihirapan pa ako dito sa bagong pants na suot ko. Mababa yung laylayan niya. Ay, yung salawal pala, ano, yung hiwa dito sa gitna ng hita. Okay, so bali ngayon aakyat tayo dito sa bundok na to, sa may cafe. Ano ba yung cafe, ano, kalimutan ko na. Cafe Hingahan. Cafe Tanawin pala. Ayan, punta tayo dyan. Hingal pa ako. So ayun, mabuti na lang napadbad tayo dito sa Pulang Lupa, the battle of Filipino and American, and won by the Filipino. Sa pamumuno ni Colonel Abad. Ayan. Tatarik ulit tayo. Oo. Meron pang 3 kilometers mula dito sa kanto na to. 3 kilometers paakyat ng Cafe Tanawin. Kayang-kaya naman ng ADB yan. Ayan. Kayang-kaya ng ADB yan. Woo! Ganda ng tanawin sana. Hindi ko lang matitigan talaga dahil nagdadrive tayo. Ayun, no. Ayun yung tinuturo ko sa inyong ulan kanina. Ayun, no. Ang ganda. Ganda ng tanawin, oh, sa totoo lang. Kung mapapadpad kayo dito at meron kayong motor, ay mawawala yung ano, mawawala yung isip nyo sa gastos. Sulit na sulit. Tapos dahan-dahan lang kayo dito. May bangin. May bangin. May bangin-bangin. Dahan-dahan lang tayo. Meron tayong mga lupa, meron tayong mga tae. Ayan, oh. Ang ganda, oh. What's up? Siguro sa Cafe Tanawin, kaya ganon yung pangalan niya. Maganda yung tanawin. Ayun. Ayun siguro yung area na yun, yung may mga development doon. Yun siguro yung Cafe Tanawin. Ay, nako. Habang papunta tayo ng Cafe Tanawin, ano ba, umpisahan na natin yung ano, yung review natin. Mamaya na siguro, pag loop na tayo. Ito, part na rin to ng loop natin. Kaya may mga side trip lang tayo dito. So bali yung summary ng biyahe natin dito, papunta lang. Kung galing kayo ng Manila, Pasig, ganyang area, papunta ng Dalahican Port, nasa 3 hours to 4 hours yung magiging biyahe. Depende sa bilis, tapos depende sa sitwasyon ng traffic. Ngayon sa part namin,
dahil madaling araw kami umalis. Medyo late na nga dapat 2 AM yung alis namin. Napunta kami ng 3:15 to be exact. So umabot kami ng hanggang 6:30 sa Dalahican Port. Oo. Ayun, ganun katagal yung biyahe, mga 3 to 4 hours. Tapos pagdating namin ng port, waiting pa kami dun sa next na Roro. Kasi 6:30 yung unang batch ng Roro, yun yung alis niya. Yung pangalawa ay 8:30 yung Roro na next na babiyahe. So bali pupunuin pa natin yon ng kotse, tapos mga ibang bagay pa. Nakaalis kami ng port siguro mga 8:45. Ayun, ganun kami nakaalis kasi pinupuno pa yung Roro, pinupuno pa ng mga sasakyan. Nag-aantay-antay pa. Pero kung susundin yung schedule, 8:30 dapat aalis na yon. Ngayon, yung from Manila to Dalahican Port, hindi naman kami umubos ng kalahating tangke nitong ADB. Siguro mga 3 bar. Mula full tank dun sa C6 Shell, full tank, nakaubos lang kami ng mga 3 bars hanggang sa Dalahican Port na yon. Tapos nag top up na lang kami dito. After dun sa port ng Marinduque, nag top up na lang ulit kami para preparation namin sa kinabukasang loop namin, which is eto ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, naka full tank pa rin tayo kasi tinap up na natin yan. Full tank na ulit. Kahapon pa yon, nung day 1 natin. Dahan-dahan, madulas. Yung gastos natin papuntang Dalahican Port, ano lang naman kung nakapag-almusal ka na sa bahay nyo, gasolina lang. Ang full tank naman ito mga sa kulang-kulang 500. Yun naman ang full tank na ito. Okay, tuloy natin mamaya yung recap natin sa biyahe natin dito sa Marinduque. Nandito na tayo sa Cafe Tanawin. Ayan, dito na tayo paparada. Okay na, kompleto na yung ano natin. Hi vlog. May trangkaso. No. May trangkaso? Bakit? Ayun, nakamedyas. Di ba yung may mga trangkaso nakamedyas? Yes ka din sana kami kanina. Bawal OBR. Huwag kami magbibidyo, huwag kayo sumama. Oo, ako na naman siya nagsasalita sa akin ka nakatingin. 1, 2. Hagdanan naman. Hirap na hirap kaya ako humakbang. Hindi, yung dito, yung sa pundilyo ko. Ano ba? Okay naman, wala akong problema. Kung normal na lakad lang. Hindi ba dulas sa ano? Hindi naman. Register. Okay. Wow, ang ganda dito sa Cafe Tanawin. Kaya siguro tinawag talaga ito na Cafe Tanawin kasi ang ganda ng tanawin dito sa buong area na to. Ito, punta tayo dito sa may platform dito. Punta muna dito sa may platform. Yeah. May mga kalat. May mga tira-tirang kape tsaka lemon juice. Ayun, no? Okay. Parang delikado to, plywood lang, shit. Medyo delikado yung platform. Plywood lang siya. Tapos hindi pa siya marine. Delikado. Dito lang tayo apak sa may kahoy. Okay.
So yung Kapitan namin andun. Wala tayong cellphone. Andun yung Kapitan namin. Tapos makikita nyo yung area. Ayan, may under construction, under development pa lang yung ibang lugar. Pero dito, ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng upuan dito. Sarap. Ang comfy. Nagre-record ba? Tingnan mo nga. Nagre-record ba? Mag-ingat ka sa tatapakan mo. Plywood lang yan. May nang klase yung apakan. Nagre-record ba? Okay. Ayun o. Ang ganda ng setup dito. Kung gusto mo mag-relax, talaga mare-relax ka talaga dito. Ayan o. Picture lang kita dito sa may puso. Kaso yung background natin medyo madilim na kasi ano, may parang ulan. May namumuong pag-ulan dito. Nagabula. Panira lang yung sky niya kasi ano, medyo madilim. Ay, namumuo yung ulan.